Observer effect at infinite possibilities. Yan ang i-discuss natin ngayon. So, 'di ba sa observer effect, so subjective nga yung reality right now sa present moment is nandito talaga yung infinite possibilities. So, depende lang talaga sa'yo kung ano yung pipiliin mo. So, may choice ka talaga. Yan yung sinasabi natin sa bawat decision mo is may multiple possibilities. Kuwari, nag-decide ka na gawin tong bagay na to. Meron siyang chain reaction na multiple possibilities. Pero bago ka pa makapili, may possibilities din talaga na marami. Kaya nga 'di ba ang kapangyarihan mo lang talaga sa present, 'di ba? Yung ngayon mismo. At ngayon lang din talaga mahalaga. Kaya nga yung small wins, 'di ba? Yun talaga yung pinakamahalaga. Yung ginagawa mo everyday through consistency. Kasi yung consistency na ginagawa mo, yun yung magkakaroon ng compounding effect in the future. So, again, wala talagang easy work. Ang sinasabi nilang easy work is yung less effort kasi nga in alignment ka, meaning hindi siya labag sa kalooban mo dahil gusto mo yung ginagawa mo, yun lang naman yun eh. So ang mga ideyang binanggit mo ay pinahalong konsepto mula sa observer effect, quantum superposition, psychology at mga self-development framework tulad ng law of assumption. Mahalaga rin ihiwalay kung alin ang suportado ng agham at alin ang ginagamit bilang mindset o metapora. Observer effect, ano ba talaga ang ibig sabihin? Sa physics, ang observer effect ay nangangahulugang ang paraan ng pagsukat ay maaaring makaapekto sa sinusukat na sistema, lalo na sa napakaliit na scale quantum particles. So, meaning, 'di ba, ikaw yung nga yung observer 'di ba? So ikaw yung nagsusukat. So pwede ka rin magkamali, 'di ba, sa sinusukat mo. So parang ganun yung gusto nilang palabasin dito eh. Hindi nito ibig sabihin na lahat ng iniisip mo ay nagiging realidad. Kapag inobserbahan mo ang gusto mo, automatic itong mangyayari. O totoo rin naman talaga yan eh. Kaya nga 'di ba yung manifest hindi talaga siya gagana kung hindi in alignment tsaka walang consistency. So, meron pa rin talagang effort, 'di ba? Tawag diyan is may law niyan eh, equal exchange. Yun. 'Di ba nga sinasabi, 'di ba? Kung ano yung kaya nga sinasabi nila sa law of detachment, kung ano yung gustong-gusto mo, kapalit nun is yung opposite, 'di ba? Ang sinasabi nilang pagde-detach is hindi ka outcome dependent. Ginagawa mo lang talaga siya dahil gusto mo. Regardless, makuha mo yung gusto mo or hindi. Kumbaga, parang nonchalant, di ba? Wala kang pakialam. Ginagawa mo lang talaga yung gusto mo. Parang yung araw, di ba? Sumisikat lang siya. May pake ba siya kung hate natin o hindi? Wala, di ba? Mas tamang isipin ito bilang metaphor sa personal growth. Sa buhay, ang observation mo ay katumbas ng ano ang lagi mong pinapansin, ano ang binibigyan mo ng kahulugan, ito yun no, ito yung mahalaga, ano ang inuulit-ulit mong iniisip. Kasi kung 'di ba kalooban nga nagde-decide tapos maiisip mo yan, 'di ba? So paulit-ulit mo yung iniisip. So yun talaga yung malamang dun ka maglilin towards, 'di ba? Kaya nga yung mga limiting beliefs talaga or yung mga programming na limiting beliefs. Kasi nga, 'di ba no, since bata pa tayo, naging passive nga tayo dahil sa lipunan eh. Dahil nga may laws and structure tsaka yung hive mind. Ibig sabihin, dahil nga ginagawa ng karamihang tao, na-adapt natin through repetition. Ano ang lagi? Ito, doon nagsisimula magbago ang perception mo, mga decision mo at mga ginagawa mo. Oo, kasi nga, yung kalooban talaga yung ano eh, 'di ba? Tapos lagi mo na siyang iisipin. So, yun talaga yung reality lang na mag-i-exist kasi yun yung pinag-focusan mo eh. So, infinite possibilities. Bawat araw, maraming posibleng mangyari. Ngayong araw, pwede kang gumawa ng TikTok, matulog buong araw, magbasa ng libro, magsimula ng business, makakilala ng bagong tao.
infinite nga yung possibilities beyond matter, 'di ba? Yung ngayon nakadepende talaga siya sa iyo, yung decision mo kung anong gagawin mo. Bawat choice ay may nagbubukas ng ibang future. Actually, medyo predetermined din siya. Nakikita mo rin naman talaga kung ano talaga mangyayari sa totoo lang. Pero hindi 100% Kasi nga, meron pa rin yan talagang Pero may predetermination kasi nga may expected result sa bawat action, di ba? Kasi nga, nasa limitasyon pa rin siya ng matter. So, medyo predictable siya. So, bawat choice talaga, nakikita mo na siya. Kaya nga, pwede ka nang mag-predict na ng 10 step ahead Kasi nga, nakikita mo talaga siya pagka yung ito bang gagawin ko para makakabuti o hindi. Hindi ibig sabihin na lahat ng future ay sabay-sabay na umiiral sa paraang napatunayan ng agham. Ngunit sa practical na pananaw, maraming posibilidad na landas ang pwede mong tahakin at ang mga desisyon mo ay unti-unting nagpapakitid ng mga posibilidad. O nakasalalay talaga siya sa desisyon, di ba? Kasi nga, predetermined na nga talaga yung outcome. Parang tayo na buhay, ano ba predetermined outcome? Mamamatay, di ba? Beyond matter yan. So, napaka-predictable talaga ng lahat dito, sa totoo lang. Pero, ang nagpapaano lang kasi dun, medyo nagpapagulo lang kasi nga, maraming possibilities talaga. Pero, predictable pa rin talaga siya. Parang yung sinample ko sa inyo, di ba? Kuwari, gumawa ako dito ng, itong ginagawa kong video, napaka-predictable nito. May makikinig, may hindi makikinig, may mag-i-skip, di ba? May mga tao maiintindihan, may mga tao hindi maiintindihan, may tao na baliwala lang, o, di ba? Halos nasabi ko na lahat, di ba? Napaka-predictable. Yan yung sinasabi natin na makikita mo naman din talaga siya, di ba? Nandun lang babagsak yan sa mga sinabi ko. Kung ano ang ino-observe mo, iyon ang magiging reality. Mas accurate itong sabihin sa psychology. Kapag araw-araw mo inoobserbahan ang I am becoming financially success, unti-unti iyon ang hinahanap ng utak mo. Kasi nga, yun yung parang magiging pagfofokusan mo. So yun lang talaga mag-i-exist. Kasi kung ano talaga binigyan mo ng focus, yun talaga yung mag-i-exist. Outside sa hindi mo pinagfokusan, hindi talaga mag-i-exist yan, di ba? Kaya nga subjective ang reality, di ba? Nakasalalay talaga siya sa observer, which is ikaw. So kung hindi ka nagdesisyon na pakinggan tong podcast na to, walang mangyayari, di ba? Hindi mo mapapakinggan, di ba? Sasabihin nila, pilosopo naman yun. Malamang, ganun talaga, di ba? Pag hindi mo pinakinggan to, hindi mo talaga mapapakinggan. So, nakasalalay siya talaga sa'yo kung ano yung pagpupukusan mo. Iyon ang napapansin mong opportunities. Iyon ang basehan ng decisions mo. Napansin ko rin to sa mga tao. Kunwari yung mga program na tao, yung hindi na nakaalis sa fixed reality. Ibig sabihin yung brainwash, 'di ba? Kasi nga yan yung sinasabi nila, nasa survival consciousness. Hindi nila alam talaga na kaya nilang baguhin yung mga narrative or story na nilalagay nila diyan sa pangyayari sa buhay nila. Kasi nga brainwash sila, 'di ba? So, yan yung mga nasa culture, yung nakagawian, o yung napapakinggan pa ulit-ulit. Kaya nga hindi mo mababago tao Yan napatunayan ko. Kaya lagi ko sinasabi yung first impression last. Malalim din yung first impression last. Hindi lang naman sa tao yan Pati yung kilos din, di ba? Itong habit nitong taong to hindi magbabago pag walang internal shifting. Hindi lang yun sa gusto mo at gusto ka at hindi ka gusto Malalim yung first impression last. Hindi lang yan basta sa like or dislike. Kasama rin yan sa habits, 'di ba? Kasi kung walang internal shifting, yung habits niya, mapipredict mo rin yung tao na yun kung magiging successful talaga siya financially or hindi base sa habits niya. Dalawang tao ang parehong nawala
nawala ng trabaho. Person A, tapos na buhay ko. Person B, opportunity ito para magsimula ng online business. Oh, tsaka, ayun nga, di ba? Ito yung mga possibilities, di ba? Na nabanggit nga. Pareho ang pangyayari, magkaibang observation, magkaiba rin ang magiging resulta sa paglipas ng panahon. Kung paulit-ulit na pa rin nila itong pinaniwalaan. Kasi kahit itong person B na opportunity ito para magsimula ng online business. Well, kung gising tong tao na to, malamang hindi na to babalik to dun sa limiting beliefs, di ba? Pero bakit mahalaga pa rin ang internal state? Ito ang madalas nakakalimutan. Ang observation ay hindi lang kung ano ang tinitingnan. Kasama rito ang emotions, beliefs, identity, expectations, assumptions. Mabigat dito yung identity. Emotions kasi, maobserbahan mo naman yan eh. Beliefs, pwede mong baguhin yung paniniwala mo eh. Sa totoo lang eh. Kahit nga yung memory mo, 'di ba, sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, yung memory talaga hindi na siya nag-i-exist. Actually, hindi na mahalaga yung memory. Huhukayin mo na lang talaga 'yan para gawing aral. Pwede ka nga rin magsinungaling sa past mo, 'di ba? Kasi past na 'yan, 'di ba? So, pwede mo siyang i-tweak, alam mo, parang i-fabricate, 'di ba, yung past mo. Kasi nga hindi na nag-exist ngayon yan. So, sino nakakaalam yan? Malalaman lang yan pag may guilty feelings ka, 'di ba? Or sa behavior mo, pagka naniniwala ka masyado ng good or bad, duality. Kaya nga gawin mo lang talaga yung mabe-benefit ka. Kung gusto mo i-fabricate yung past mo, i-fabricate mo, 'di ba? Kung makakabuti sa yan. Marami kasing tao na brainwash ng good and bad, 'di ba? Or sin, karma. Wala yan, brainwashing lahat yan. Kasi ginawa yan eh. So bakit pag ginawa yung good and bad, 'di ba? Kung hindi mo pwede gawin, 'di ba? Pwede mo siyang gawin, 'di ba? Ang tanong na lang, makakabuti ba sa iyo? 'Di ba? Tsaka kung magkakaroon ka ng subconscious na penalty. Kunwari, yung bawal magsinungaling. Tapos nagsinungaling ka, na guilty ka. Kasalanan mo, brainwash ka, 'di ba? Kung nagsinungaling ka pero wala kang guilty feelings kasi yun yung pinaniniwalaan mong totoo. Well, pabor yun sa iyo, 'di ba? Subjective nga reality kasi ginawa yung duality both. So both yan ay tama. Walang mali. Halimbawa, sinasabi mo, I will be rich. Pero sa loob mo, imposible yan. Mas malakas kadalasan ang internal belief kaysa salita lamang. Kasi lalabas yan sa kilos mo tsaka behavior mo eh. Hindi ka makakapagsinungaling sa sarili mo. Kasi yung kalooban, 'di ba, sarili mo yan, 'di ba? Yan si God, 'di ba? Hindi ka pwedeng magsinungaling kay God. God is truth. God is the answer. So, hindi ka pwedeng magsinungaling sa sarili mo. Kasi kung ano talaga yung laman ng kalooban mo, lalabas at lalabas yan, di ba? Kaya nga shinare ko yung believe nothing. Kasi si God, walang pakialam sa good and evil, di ba? Wala siyang pakialam dyan. Zero state nga eh. Ba't niya pa ginawa yan, di ba? Kung totoo yung mga yan, di ba? Mas malakas kadalasan ang internal belief kaysa salita lamang. Dahil ang internal state ay nakakaapekto sa confidence, consistency, willingness to take action, resilience kapag may setbacks. Totoo yan, di ba? Kasi nare-rewire yan. Nararanasan ko to, di ba? Kasi everyday nga ako gumagawa. May time na yung katawan mo, inaantok ka sa tanghali. Alam mo yung brainwashing na magnap ka, 'di ba? Ako bigla akong i-rewire mo. Ay hindi ako inaantok. So magagawa ka pa rin ng video, 'di ba? So nare-reframe talaga siya. Pati itong confidence, kung mahal mo lang talaga sarili mo, tas mag-isolate ka, alisin mo yung mga tao na ayaw ka, or yung may resistance, or yung off yung vibe para sa'yo. Lalabas tong confidence mo naturally. Hindi to base sa napatunayan o resulta.
lalabas to naturally. Consistency naman, same pa rin. Mahalin mo lang sarili mo, mag-set ka ng standards, lalabas din to naturally. Kasi yung standards mo, yun yung magiging standards, 'di ba? Susundin mo everyday. Kasi kapag hindi mo siya nasunod, mainis ka sa sarili mo, standards mo nga eh. Scattered attention, scattered results. Isa ito sa pinakamahalagang prinsipyo. Ang atensyon ay parang ilaw. Kapag nakatutok sa isang bagay, malakas ang intensity. Kapag ikinalat mo, mahina ang bawat isa. Kaya nga hindi ka pwedeng maging magaling sa lahat eh. Isa lang dapat yung mamasterin mo. Kasi nga, hindi talaga ang utak ng tao. Tsaka limitado yung focus natin, tsaka katawan natin, energy. Limitado talaga na hindi kaya natin mag-multitask or maging best sa lahat. May isa lang talaga kasi nga limited nga yung sa oras natin, 'di ba? Kasi paano ka ba magiging expert sa isang bagay? Through consistency, 'di ba? Paulit-ulit mo siyang gagawin. Well, kung marami kang ginagawa dyan na super dami, kuwari kahit 3 nga lang or 4 gawin mo na gusto mo maging best. Mahirap siya pagsabayin sa totoo lang. Hindi ka magiging best talaga dyan. Average ka lang or worse pa nga, 'di ba? Hindi. Subpar. Ngayon, gusto mo affiliate, crypto, dropshipping, YouTube, Amazon, KDP. Ang ginawa ko lang dito, affiliate, tsaka ito, pag-share na ito. Freelancing, actually, affiliate na rin yan eh. Tapos, kinabukasan, iba na naman, di ba? Pagkalipas ng 6 na buwan, baka wala pang umusad ng malaki dahil walang sapat na oras at pagsisikap sa isang direksyon. Kaya nga dito na rin papasok yung 'di ba, yung nagpamilya at anak ka. Nakakabagal siya ng ng pag-usad sa totoo lang. Pwede kayo magtulungan kung supportive yung kapartner mo, pero yung anak kasi, 'di ba? Sa kabilang banda, pero depende pa rin yan sa'yo pwede mo siya gawing driving force. As in, kahit pagod na pagod ka, 'di ba? Yung katawan mo bumibigay na. Tatayo ka pa rin, lalaban ka pa rin. Sa kabilang banda, kung isang bagay lang ang pinagtutuunan mo ng tuloy-tuloy, mas malaki ang chance ang magkaroon ng malinaw na progreso. Actually, sa totoo, magkakaroon talaga ng malaking progreso. Kasi nga, isa lang pinagpo-focusan mo eh. Pera na lang yan kung yung effort mo is, alam mo na, yung parang for the sake of lang na may effort, pero hindi mo binibigay yung best, bali wala lang din yan. You're just wasting your time. Kung mag-e-effort ka rin naman talaga, ibigay mo na yung todo mo para yung resulta rin, itodo rin yung resulta. Kasi kung half-half lang binigay mo, well, half-half lang din resulta mo. Wala bang maling choice? Depende sa ibig sabihin. Sa mindset, maraming desisyon ang hindi mali. Maring lamang silang humantong sa iba't ibang resulta at magbigay ng iba't ibang aral. Wala naman talaga mali eh. Kasi yan yung sa kamalayan mo. Kaya mo nga siya pinili dahil yan yung sinisigaw ng kalooban mo or yan yung programming mo na pinanalyze ka na subconsciousness mo. Kasi subconsciousness, 'di ba, 95%, 5% lang yung conscious mind. 'Di ba? So, technically, para pa rin sa ikakabuti mo 'yun, 'di ba? Kasi 'di ba nga duality nga tong realidad. Sinasabi nila, yayaman ka rin. Well, hindi mo mapipilit yung ibang tao na yumaman lahat kasi nga nasa tayo interconnected tayo. Tsaka bawat tao talaga dito may halaga. Tsaka yung yaman, financial is label lang yan. Hindi talaga siya fact sa pera, 'di ba? Marami kang pera, marami kang may experience, pero interconnected kasi tayo eh. So, yung pagyaman ng isang tao is kagagawan rin ng value na binigay niya at yung taong sumuporta rin. Which is yung mga taong sumuporta may nakuha ding value doon, 'di ba? So parang ganun lang din siya eh. Halimbawa,
pinili mo maging affiliate, after 6 months hindi mo pala gusto. Hindi ibig sabihin na nasasayang ang panahon. Natutunan mo editing, selling, marketing, psychology, communication. Kasi nga, natututo ka pa rin naman talaga eh. Kasi buhay ka pa nga rin, di ba? Di mag-venture ka ng iba, di ba? Pero, kahit naman yan 6 months na yan, di ba? Ibig sabihin, mag-reflect ka na kung anong nangyayari. Bakit ganun? Bakit hindi siya pumapatok? Hindi mo naman din pwede sisihin sarili mo kasi nga, may mga tao talaga dito kasi sa lipunan, may hive mind tayong tinatawag. Pansin mo yung mga trending tsaka yung mga maraming kasi hive mind yan true vibe. Hindi yan sa value na nilalapag mo. Kahit na ako tingin ko yung nilalapag ko information, as in valuable siya. Kahit yung 4 na books ko na ebook na pinablish, tingin ko talaga pinaka-valuable yun sa lahat. Yes, sa lahat na nakikita kong book dyan or nagsishare ng mga ebooks. Or kahit pa book. Pero, tingin ko yun, di ba, subjective. Yung ibang tao, hindi nila makikita yung value, di ba? Depende kasi yan true vibe. Minsan marinig nila yung boses ko, yung ganito. Kasi napapansin ko rin yan Hindi lang naman about sa appearance, sa forma. Vibe yan overall. Perception, tapos yung behavior, confidence din. So, kumari, confident ka magsalita, kagaya nito. Pag narinig to na ibang tao, parang mayabang siya, mahangin, arrogante, or kung ano, di ba? Sa iba naman, ma-attract sila. Kasi nga, professional siya magsalita. Ganito siya magsalita, parang walang inhibition. Walang hindi nag-i-stutter. Tsaka yung salita niya, may assurance siya sa sarili niya na alam niya sinasabi niya. So, depende talaga yan sa tao. Kasi, hindi mo mapiplease, di ba? First impression last nga May tao talaga na kahit confident ka, ayaw ka talaga, di ba? Dahil sa vibe. Hindi nila trip yung mukha mo, yung damit mo, paano ka pumorma, paano ka magsalita, tono mo. Depende talaga yan. Mga skills na pwede mong dalhin sa susunod na venture. Gayon pa man, may mga desisyon na malinaw na may mataas na panganib o negatibong epekto. Halimbawa, illegal o mapanganib na gawain. Kaya hindi tama sabihing walang maling choice sa lahat ng sitwasyon. Well, yung choice kasi na ganun, either napilit sila dun sa sitwasyon na yun o talagang pinili nila out of ignorance, di ba? Or tingin nila makakalusot sila. So, hindi pa rin siya talaga mali Actually, kahit malagay sila sa panganib, hindi pa rin talaga siya mali Kasi nga, nasa kamalayan niya yun Ano ba yung kamalayan niya? Si God din yun, di ba? So, kung kagustuhan ni God yun dahil yun yung kamalayan niya, nandun para siya sa ignorant state, well, hindi mo siya masisisi, di ba? Mauunawaan mo nga siya. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, di ba, although hindi naman ako naniniwala sa story na yan, yung forgive these people because they don't know what they are doing. So, ibig sabihin nun is ignorante, di ba? So, yun lang naman yun So, hindi mo naman sila ma-judge. Kamalayan lang talaga nila yun. Parang yung mga hayop, di ba? Yung hayop ba, pag nangagat, nakakagulat ba na mangangagat hayop? Di ba hindi? Hayop nga yan Kayo naman, maugulat ka pa. Di ba? Kung ayaw mo na sa pinili mo, ito ang kapangyarihan ng present moment. Yan yung sinasabi ko, pwede mo talaga siyang baguhin instantly. Yun ay nakadepende sa kamalayan mo talaga, 'di ba? Kung may shifting, kung na-realize mo yung pagkakamali mo, na-realize mo na parang may mali sa buhay mo, dun ka magbabago. Pero kung wala kang na-realize, well, hanggang dyan ka na lang talaga. Which is walang mali dun, 'di ba? Yun talaga nararapat sa kanya, 'di ba? Naalala ko sa Facebook, 'di ba? Dati, meron akong mga pinopost parati. Para ka talaga diyan. Para ka talaga diyan. Hindi naman sa pagda-down yun, di ba? Ang ibig sabihin nun, kagagawan mo lahat. Kuwari,
Ano nangyari sa'yo? Na-F up ka man? Or naging successful ka financially? Kagagawan mo yan. Actually, hindi naman din mahalaga eh. Kahit ano mangyari dito eh. Basta mahalaga, enjoy mo na lang yung buhay mo at live your best, diba? Tsaka pumaldo, pumera, unahin mo yung health mo, kalusugan mo, kasi yan yung gagamitin mo pang experience. Ito ang kapangyarihan ng present moment. Hindi mo mababago kahapon, last year, dating choices, pero kaya mong baguhin ang ngayon. Every present moment ay parang bagong steering wheel. Hindi nito binuburo ang nakaraan, pero maaari nitong baguhin ang direksyon ng pupuntahan mo. Nape-predict talaga siya. Lalo na kung consistent ka sa ginagawa mo, tsaka in-align ka. Nape-predict siya. Sa totoo lang, hindi mo nga lang masasabi kung biglaan, kasi depende pa rin talaga yan eh, 'di ba? Sa vibe na sinasabi natin. Yung mga tao, kasi nga yung success mo financially nakadepende rin yan sa tao. Although pwede mo siya i-assume na successful ka na walang validation sa iba, pero yun nga, depende pa rin talaga sa ibang tao yan, true vibe. Tsaka sa effort mo, syempre. Actually, kung nag-effort ka talaga na binigay mo yung best mo, tingin ko hindi ka magfe-fail. Alam ko hindi ka magfe-fail kasi nga binigay mo yung best mo eh. Makakahindi ba yung mga tao, 'di ba? Roll na. Tingnan mo to yung video ko na sa mga affiliate. Alam ko hindi nyo pinapanood yun, pero pag pinanood nyo, grabe. Alam mo kaya ako siya ginagawa everyday kasi na-challenge ako sa paggawa ng video. As in yung basta kakaiba ako gumawa ng affiliate na marketing. Although onti nagbi-view, pero pagka merong nanood doon, talagang basta kakaiba siya. Para kang dadalhin sa ibang dimension. Panoorin nyo minsan, kahit isa lang. Kahit wag kayo bumili, okay lang naman. Basta panoorin nyo lang talaga. Malalaman nyo sinasabi ko. Role ng consistency, ito ang tulay mula sa posibilidad papunta sa resulta. Maraming taong inspired ngayon, tinatamad bukas. Nawala ng confidence sa sunod na linggo, nagpalit ulit ng goal. Kaya hindi nila nabibigyan ng sapat na panahon ang anumang direksyon para magbunga. Ang consistency ay paulit-ulit na paglalapat ng tamang kilos kahit maliit lang ang progreso sa bawat araw. Halimbawa, kung magpo-post ka ng 3 quality TikTok videos bawat araw. Sa loob ng 1 taon, mas malaki ang posibilidad na makabuo ka ng audience kaysa kung pabago-bago ang schedule. Hindi nito ginagarantiya ang eksaktong resulta. Ngunit pinapataas nito ang tsansa na magkaroon ng makabuluhang progreso. Tingin ko, totoo rin naman to. Pero na-experience ko sa YouTube channel ko. Ang tagal na nun 3 years na yun. Hindi pa rin siya pumapatong ng 1K. Di ba 1K para ma-monetize ka? Mga dinadrop kong gem doon ganito eh. Mga ganito. Pero hindi ako nag-e-effort about sa video. Kasi yung screen ko nun black lang talaga. Or yung picture ko lang talaga ganun. Tapos nagsasalita na ganito. Kasi ang purpose ko lang doon is message lang talaga. Pagsasama-sama ng lahat, maaaring ilarawan ang proseso ng ganito. Present moment, dito ka pumipili ng direksyon. Ito tingnan mo, pakinggan nyo to Ito yung parang talaga, yung pag step by step, kung paano makuha mo yung reality na desired mo. Dito ka pumipili ng direksyon. So, namili ka. Tapos, nakapag-desisyon ka na. Yan talaga yung una talaga. Maging specific ka sa gusto mo. Maging specific ka. Tapos mag-decision ka agad-agad. Tapos syempre, yan yung bibigyan mo attention, di ba? Ito yung pangalawa, attention. Dito mo inilalagay ang focus mo. Take note, focus mo. So dapat isa lang yan talaga. Or yung pangalawa mo, may kinalaman pa rin talaga dun sa isa. Which is yung ginagawa ko, di ba? Yung affiliate.
may kinalaman pa rin siya sa content creation. Tsaka yung pag-share ko ng ganito. So, pwede mo siya paghaluin, yung parang ganyan. Pero kung ang focus ko online, tapos biglang magiging karpentero ako, well, hindi siya hindi siya maganda kasi magkaibang field 'di ba? Para magkaiba. At least yung affiliate tsaka pag-share ng info, ano siya learning siya tsaka online pareho So, related siya. Hindi kagaya nung online tas karpentero. Diba? Pwede kang carpentry pero magvi-video ka doon, 'di ba? Pero hindi mo matatapos yung trabaho mo na maayos kasi karpentero ka Internal state. Ito ang humuhubog sa interpretasyon, emosyon at kalidad ng mga desisyon mo. Dapat nga hindi ka base sa emotion kasi nga sabihin na natin obsession siya kasi gusto mo lang talaga. Kasi meron talagang bagay na gusto mo siyang gawin pero hindi nagpapasaya sa'yo. Gets mo yun? Alam ko naiintindihan nyo yun Kaya hindi ako nag-agree na yung may emotion talaga na gawin mo yung gusto mo na may emotion. Kasi meron ako mga gustong gawin na wala akong emotion talaga Kagaya pakikinig ng music, di ba? Nakikinig ako dahil gusto ko lang. Wala naman ako emotion na nararamdaman, di ba? Or pag-chill, pag-upo sa parke. Wala akong emosyon na nararamdaman. Gusto ko lang talaga siya gawin. Actually, kahit paulit-ulit ko ang gagawin okay lang So, hindi ako nag-agree dun sa Kasi pag emotion kasi, fluctuating yan. Alam mo yun, yung parang magiging flip-flopper ka niyan Tapos motivation ka lang magbabase Kaya nga sinasabi ko, yung gusto ng kalooban mo. Kasi hindi siya pabor sa lahat ng tao. Minsan nga, majority pa nga ng Parang going against the herd kanyan Parang going against the herd. Para tong ginagawa ko, di ba? Yung pag-share ng ganito na info. Tsaka yung TikTok affiliate na strategy ko, direct selling. Basta panoorin nyo, kahit isa lang talaga, panoorin nyo kung paano yung strategy na ginagawa ko. Wala ka makikitang ibang ganun na nag-execute. Tapos parang dadaling ka sa ibang dimension or something. Tapos yung mukha ko pa poker face. Action, ang mga konkretong hakbang na ginagawa mo araw-araw. Ito mahalaga din talaga. Kasi 'di ba, yung internal state tapos desired action, inspired action or desired action is ginagawa mo siya talaga intentionally dahil gusto mo siya, 'di ba? Consistency, parati mo siyang gagawin para dahil nga gusto mo siya, natututo ka at nag-i-improve ka. Kasi kung hindi mo siya gusto, tas ginagawa mo, hindi ka mag-i-improve kasi walang interest. Walang interest, 'di ba? Ang nagpapatuloy sa mga hakbang kahit hindi agad nakikita ang resulta. Actually, hindi ka na result-oriented yan Nag-i-enjoy ka lang. Gagaya ko sa pag-affiliate, yung video, nagagandahan ako. Pinapanood ko siya actually. Paulit-ulit Parang obsessed ka dun sa execution ng ginagawa mo. Pati yung pagka-cut, edit, yung mga ganyan. Dun ka natutuwa. Tawag doon self-fulfillment, 'di ba? Nasabi ko na 'yun sa inyo, 'di ba? Self-fulfillment. Tsaka yung nag-iisang emosyon na totoo na magko-collapse yung reality mo. Self-satisfaction 'yun, 'di ba? May self-satisfaction ka sa ginagawa mo. Feedback, ina-adjust mo ang approach batay sa aktual na nangyayari. Nag-adjust rin naman ako kasi dati nagre-rely lang ako dun sa direct selling na anong tawag dito na short pa rin naman yun sa akin, hindi siya lalagpas ng 40 seconds pero ang ginawa ko, naggagawa ako ng cut different images or scenarios tsaka may close up ng ng produkto. Hindi kagaya dati na direct selling lang talaga na parang, alam mo yun, yung parang sa SM. Ganun yung ginagawa ko. Tapos mabilisan. Actually, hindi pa nga tatagal ng 30 second Yung ganun.
Pero may bumibili kasi nga naniniwala nga ako na yung mga tao naka-decide na sa sarili nila. So kapag dumaan yung at the right time yung video mo sa FYP nila, bibili sila, 'di ba? Yung parang ganun. Actually, yun nga yung mga sales ko yung mga dati kong video na direct selling Yung ngayon, parang meron lang isa, yung parang salamin lang ata, ganun. So, yun yung sinasabi ko, 'di ba, na wala talaga din tama or mali na gusto mong gawin, 'di ba? Ang tanong na lang talaga diyan kung makakabuti sa or hindi. New reality, unti-unting nabubuo ang bagong sitwasyon dahil sa pinagsamang epekto ng focus, paniniwala, aksyon at pag-angkop. O consistency lang yan. Sa ganitong pananaw, ang desired reality ay hindi simpleng nalilika sa pag-oobserba lamang. Mas pakinabang na isipin ng malinaw na direksyon, matatag na internal state, nakatuong attention at tuloy-tuloy na action. Actually, ang magbibigay talaga ng resulta, ito sasabihin ko na sa inyo, consistency talaga. Tsaka yung internal state. Kasi hindi ka naman magiging consistent kung wala kang internal state. Ibig sabihin, hindi ka gustuhan ni God, diba? Or sarili mo. Kaya kilalanin mo talaga yung sarili mo, kung ano talaga yung gusto mo. Para yun, magkakaroon ka talaga ng focus. Yun yung sinasabi, di ba? God's plan or direction. So, paano kung may natutunan kayo dito? Mag-follow lang. Peace.